Magandang hating gabi sa ating lahat. Ako nga pala si Christian, Regional Secretariat ng TAPS Coalition from Kilusang Pagbabago. Mayong gabi sa tanan, magandang gabi sa lahat. Si Prem Delis po ito from Davao City. Isa sa mga na-assign or nag-guide sa mga delegation outside from Tacloban, most especially sa Mindanao na areas. Magandang gabi sa ating lahat. Ako po ay si Chris Labatos ng Tacloban, representing sa ACMA as Assistant Regional Coordinator. Dahil sa masamang panahon ngayon, ang Hakbang Maisog Rally na dapat gaganapin dito sa Tacloban ngayong 25, tapos na-schedule namin 26, napagpasyahan ng TAPS Coalition na officially i-cancel ng rally. Iniisip namin yung safety at kapakanan ng mga dadalo. Alam naman natin ngayong hapon nagbaba ng order ang Coast Guard na bawal maglayag ang mga sasakyang pandagat. So meron tayong mga delegates, attendees from different places. Hindi makakarating sa Tacloban, nakakalungkot. So napagpasyahan namin na sa ngayon ay amin munang ika-cancel ang event. Pero ginagawa namin ng paraan. We're currently working with the coalition na i-reschedule ang event sa darating na June. Magbibigay kami ng official statement kapag meron na kaming exact date for that particular rally. And then, ang TAPS Coalition ay magkakaroon ng Leaders Forum na gaganapin dito ngayong Sunday, that will be on May 26. So, ang mga leaders all around the country ay nandito para sa Leaders Forum na gaganapin. So, ayun po, maraming salamat sa inyong lahat. Again, ang May 26, initially May 25, and at May 26, Hakbang Maisog rally dito sa Tacloban ay officially kinakancel, pero i-reschedule po natin ng June. Salamat. Sir, meron lang po kaming mga katanungan. Napabalitaan po namin na marami pong hinarang ng mga Duterte diehard supporters na papasok ng Tacloban City para mag-attend ng rally ho sana. Ano po ang inyong masasabi dito? Magandang gabi ulit. Mga hapon siguro yung tumawag yung contingent from yung delegation natin galing sa Governor Generoso or GovGen sa Davao Oriental. Tumawag sila dahil naharang at saka kailangan pabalikin sila. So, medyo matagal ang negosasyon kasi nga gusto nilang dumalo. But unfortunately, pinili nila na bumalik na lang. So, somewhere sa nasa sugod sila ngayon, may nagtanggap sa kanila na mga kaibigan din natin, hinaw sila doon, pero hindi talaga sila nakapasok sa Tacloban. Kasi nga, nung tinanong ng pulis, binanggit ang gusto nilang dumalo sa Maisog na rally, pero hindi namin alam yung eksaktong pangyayari, basta pinagbawalan sila talaga na pumasok at denied sila. Actually, salamat din kami sa mga pulis kasi nga sinamahan sila na papuntang sugod. Kanina mga around 8, nag-update sila na nasa okay na sila, nakakain na din, tsaka na may matirhan na sila. Saan na po yung mga tao ngayon, sir? So far ang alam namin nasa sugod na municipal ba yan? Tsaka may mga kasama pa kasi tayo na papunta na at nandun pa. Sinalubong sila doon. But yung hapon na hinarang sila papuntang gabi na mataas ang negosasyon noon at saka medyo ang info medyo natakot kay ginasamahan sila ng pulis ba, so constant yung tawagan namin. But then again, may sumama man, may mga kasama tayo na nag-rescue din or kinausap yung pulis para safely na makabalik na lang talaga. Pinili na lang na makabalik or pumunta na lang ng sugod, hindi na lang pumasok talaga sa Tacloban po. Sir, follow-up question. Nakuha ba ang mga pangalan ng mga humarang? Yan sa kasalukuyan po, hindi po namin makuha talaga ang eksaktong detalye kasi nga
ang term ng kasama namin, yung si Sir Domingo, takot talaga sila. In fact, may isang place sila na naistihan na separate sila kasi nga ginapilit na sila na mag-pull out na. So, ang instruction kasi namin, hintayin muna yung kasama namin kay para ma-negotiate yung mga pangyayari. But then again, gaya ng sinabi ko, pinili na lang talaga na mag-pull out na lang. Pero sa ngayon, hindi namin alam kung sinong mga pulis kasi sabi niya, may informasyon na dumating na sa point na 2 police car, tsaka dumating din sa point na 3 police car na ang nagasama sa kanila. So, yun po. Sa tansya sir, mga gaano karami yung mga hinarang? Yung hinarang po, Opo. 25 po sila. Isang sasakyan. 25 po na delegation galing sa Governor Generoso Davao Oriental. Sir, follow-up question. Yung bang humarang po, di ba, mga pulis po, sa Qatar? Ang informasyon talaga sir, mga pulis talaga sir. So, nagpakilala talaga sila mga pulis? Yes po sir. Pulis saan sila? Yan ang hindi talaga namin makakuha ang eksaktong informasyon talaga sa ngayon. Siguro, kasi nga, medyo busy din dito, preparation, at the same time, baka according sa kanila, natatakot na talaga sila kasi nga, I don't know, baka gusto din ng mga pulis na safe sila makalabas, kaya nag-guide sila, pero parang ibang kasi ang impression ng Ano yung specific na sinabi sa kanila? Paano diniliver o galit ba? O mahinahon ba sinabi? Paano diniliver sa kanila? Yung nagharap? Yung ang eksaktong na nakuha ko lang yung mga reason kasi bakit tinarang, paano na para, hindi ko na yun nakuha. Basta yung informasyon na yung isa sa mga nakuha ko na sabi na kailangan kayong di talaga papasukin. Parang gano'n. Na-trace sila na galing sila sa Davao? Kasi parang markado na hindi sila pwede agad pumasok. Bakit gano'n ba? Alam agad? Ang unang sabi nila na tinanong, may parang, di ko alam kung violation ba, hindi, nag-lead na sa point na labas, hindi patuloy na sa global. So, yun na. Tsaka mahaba-haba na negosasyon kasi nag-stay pa sila, gusto talaga nilang pumasok eh. So, kaya may pinapunta tayo doon, but unfortunately again, di talaga nakapasok. At ngayon, kasalukuyan, nasa sugod sila na, di ako sure kung munisipyo ba ang sugod. Sa nandun sila ngayon, okay na sila kasi nga may may tropa doon na nagtanggap. Tapos, nakain na, ang last info, nakain na sila, at saka may bahay na rin na matulugan. Sir, follow-up question lang, sir. Alam niyo po ba kung saang lugar ito hinarang, sir? Ang last, di ako sure, ang last na tawag nila, ang tawag nila nasa, ano yun? Badas ba yun? Baras. Baras. Basta sa Palo, somewhere in Palo sila na naharap. Pero yung specific, yung, hindi ko na alam kasi nga, patras-atras na sila eh. So, may nagluto pa sila, may isang area pa na nagstay sila doon kasi kailangan nilang kumain, nagluto pa sila, hinintay sila ng mga pulis, yung mga gano'n na mga senaryo. May follow-up question pa ba? Sir, yung tungkol naman po sa mga sasakyan na nasa loob po ng nasabing lugar kung saan gaganapin po ang hakbang ng Maisog Prayer Rally, kailan po kaya naipasok yung mga sasakyan? Bali po 23 ng hapon, around 2 o'clock. Meron po nakakita, sir? O nakapagsabi po sa inyo? Merong maraming nakapag-message kagad na gano'n na mayroon ng mga truck na pinapasok doon sa Freedom Park natin sa RTR Plaza. Maraming salamat po, sir. Sir, inaasahan ba ninyo na may ipapasok na maraming truck sa naturang pinyo kung saan gaganapin yung hakbang Maisog Rally? Actually, hindi namin inaasahan yon. Hindi namin alam kung ano ang ng LGU dahil ang sa amin po ay nag-submit lang po kami ng request na letter na magkakaroon ng Peace Prayer Rally sa 25.
Sad, ikaw. Wala sad. Yan, nabanggit niyo na submit kayo ng yung Notice. permit po ba yung tinutukoy niyo? Notice. Notice po. Notice po. Aware po ba sila na si dating presidente ipupunta? Nakakita ba doon? Opo. So, ano pong respond nila? Hindi po nila panay po namin pabalik-balik doon pero wala po silang proper na pinadala sa amin sagot sa request letter po. Dugtong ko lang dito about dito sa notice namin sa government. Actually, the Hakbang Maisog Rally, prayer rally, was actually ilang attempt na to sa latest sa Tacloban. Initially, nag-apply kami ng permit way back in April yata, 13? April 11 po. Ang target date nun was May 11 dapat. Unfortunately, hindi grant ng provincial government office ng Leyte for the very reason daw na merong kasabay na event. But during that time, May 11, wala naman po kami nakitang event. And then after that, reschedule, attempt kami ulit, May 20. And then ang sabi sa amin is, hindi daw mag-grant ulit kasi yung area na yon in Palo Leyte was being prepared for an upcoming event for June na hindi naman nila specify. Tapos recently, nag-submit kami ng notice which is gagamitin na namin sana yung Freedom Park kasi when Freedom Park is being used, no need necessary permit. Just need to notify the local government or provincial government since sakop naman to ng batas na no necessary permit na procedure na kailangan. Nag-submit kami both sa city at sa provincial government kasi ang RTR Plaza, ang declared na Freedom Park ng Tacloban City is under ng provincial government, owned and managed by provincial government. Sa city, walang sagot na binigay hanggang ngayon. Anyways, notice lang naman yun. Di naman namin kailangan ng feedback or approval nila. And then dito naman sa provincial government, nag-respond sila na merong certain car motoring company na magkakandak ng nagagamit na mag-utilize ng area. But it was like short notice na, ilang araw na lang na nag-feedback sila ng gano'n. Hindi namin alam kung kami ang nauna or sila. Basta walang response sa amin, nalaman na lang namin na yun, may mga truck na at may nag-occupy na ng venue sa Freedom Park. Sir, wala bang ibang Freedom Park dito sa Tacloban? So far, ang isang declared lang kasi ng every LGU kasi isa lang ang dinideclare talaga na Freedom Park as per DILG guidelines. So, unfortunately dito sa Tacloban, yung RTR, wala nang iba. Medyo nakakaano lang na hindi namin na-utilize yung word na freedom kasi mukhang hindi kami makakagamit given na maganda ang panahon kasi nga nakita niyo naman yung venue, yung area is hindi naman normally nilalagyan ng mga equipment yan or truck. Pero ngayon makikita nyo, mukhang nagmistulang garahe ng malalaking truck. May dump truck, may backhoe pa nga yata eh. Sir, ano po ang masasabi ninyo na para ang lumalabas ngayon yung nangyayari sa Bulacan na may nakaharang na truck at yung nangyayari naman sa Dumaguete na mayroong mga traktor, mga agricultural equipment. Ngayon naman dito sa Tacloban, mga truck na talaga, hindi ba ho ito ay plano nila para hindi matuloy ang Hakbang Maisog Rally? Kasi same pattern ho eh. Well, looking into the scenario, definitely it's patterned. Hindi naman siguro coincidence nagkakatapat ang dalawang minsan alam ko I've heard sa iba binabawi pang permit sa Dumaguete. Siguro mukhang pattern na at mukhang talagang ayaw talaga nilang matuloy ang Hakbang Maisog Rally sa isang lugar. So gagawin nilang paraan, but definitely ang coalition ng TAPS Coalition is ipupush ang karapatan. So the coalition will regroup and will see kung kailan specific date, but definitely we will proceed with Tacloban City Prayer Rally this coming June. Follow-up question.
Kasi napansin ko kasi namin, itong mga nakaraan na, ayun nga nabanggit ko kasama na tanong. Parang same pattern nga daw eh. Sa palagay po ba ninyo, anong opinion nyo? Nagkakaano to, iisang tao lang ba ang nag-uutos? Ito kasi isa lang din yung same pattern ng ginagawa eh. Hindi natin masabi, but definitely this is coming from mukhang same order kasi same yung pattern. Ang amin lang naman sa TAPS Coalition, we abide by the rule, nagsasubmit kaming necessary permit, notice, but still ganun. Ang pinagtataka lang namin is instead of giving us an option, like bigyan kami ng maraming park actually in Tacloban City, pero hindi nangyayari yung ganun. Given the chance siguro kung talagang willing silang accommodate kami, they could have advised us use this place. Ito, instead of lahat ng lugar. Kasi, as I say, nagkwento ko sa inyo earlier, previously, ang Maisog Rally was scheduled way back in Palo Leyte. Ganun din, gagamitin, sumasabay. And then, pagpunta natin dito, sinasabayan din. So, hindi natin alam kung ano talaga ang gusto nilang ipahiwatig. Masasabi niyo po ba na ang Malacanang ang utos na itong nangyayari, itong sunod-sunod na nangyayari na same pattern, na sabi natin na parang hindi na pagbibigyan yung sinasagawang gathering? Hindi ko masabi, pero pwedeng hindi, pwedeng oo. Pwede. Definitely, yung ganong style kasi, obvious naman eh. Ang laki ng lugar, nakakapagtaka lang kung saan kami lumilipat, doon may sumasabay. So, definitely, merong talagang intensyon na sabayan or hindi kami payagan, hindi pa gamitin ng facility. Hindi lang tayo sure, hindi natin masabi na, pero pwede, pwedeng hindi. But definitely, ang malaking question doon is, bakit sinasabayan palagi ang Maisog Prayer Rally? Yun ang malaking question doon. Last question na lang. Wala pa ba kayong ibang option na, kasi baka sa pagdating ng ibang pagkakataon, ganun din ang gagawin, wala po bang ibang naiisip ang grupo na ganito ang gawin natin? Kasi laging ganun, nauulit. So, isipin niyo ba para wala po bang iba? Sa ngayon ang naisip namin, ang pinaka-safe at ang pinaka tama talaga legality-wise is i-utilize talaga yung karapatan natin gumamit ng Freedom Park. Kasi yun ang sinasabi ng law na no need necessary permit as long as well and organized ang pagtitipon is we can use. No need for an approval. So definitely, kung magpupush kami, we will still be utilizing the Freedom Park of Tacloban City, which is in RTR. Sir, panghuli na lang ho. Ano po ang inyong i-advise sa mga lahat ng mga Duterte diehard supporters na papunta sa naturang kaganapan ho sana? Okay, so ngayon unahin ko yung mga nakarating, no, since dapat ngayon na to, 25 na ngayon, it's already 12:20. Maraming salamat. Actually, marami na pong nandito sa Tacloban City. Marami pong na-stranded. So mga nandito, maraming salamat. Yung mga papunta pa lang, maraming salamat sa inyong suporta. Ipagpaumanhin nyo, gustuhin man naming ituloy, pero for the safety of everyone, dahil sa masamang panahon, we have to cancel this. Pero definitely, matutuloy po ang Maisog Rally, Prayer Rally in Tacloban City. Hindi lang namin masabi sa ngayon, pero i-announce namin very soon kapag na-finalize na natin ang petsa. So maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Salamat. Matutuloy po tayo, magkakaroon po tayo ng prayer rally. Again, hindi man matuloy ang Maisog Prayer Rally ngayong 25 or 26 dahil sa masamang panahon, karamihan na po ng coalition leaders, TAPS coalition leaders ay nasa Tacloban na po. So, gaganapin po ngayon ang Leaders Forum dito sa Tacloban City ngayong May 26. That's Sunday yata, tama, Sunday. Sunday. So, ayun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta.